For the end time, ano ho, kasi Opo. ang dami nito eh. Kumbaga, Opo. sasakit ang batok mo dito pag inisa-isa natin itong mga reported ano, na mga sinasabing disallowances, suspensions, and charges no, na audit report. Bagamat di pa ho ito final for DepEd, separately ho yung Office of the Vice President. Yung nga pong pagkakataon nga sana na masagot ang lahat ng ito in an open public hearing. Again, wala na ba talagang chance na humarap si Vice dito para humapakinggan ng taong bayan mismo yung kanyang versyon? Well, sa akin po, hindi ko pa talaga masasabi, Sir Ted. No? Hindi ko mako-confirm or ma-deny kung magkakaroon man ng Mhm. chance na ganyan. Unang-una sa lahat, ang COA findings naman po ay sa COA po talaga natin ina-address. No? That's why meron pong proseso ang COA, mapa-DepEd man yan, mapa-OBP, or kahit anuman pong ahensya ng gobyerno. May proseso within COA para po ma-address yung mga ganyang findings. Siguro, klaruhin ko lang po talaga, yung sa DepEd po, although again, it's very, very difficult for me to speak on DepEd now kasi hindi po talaga ako parte Opo. na ng DepEd. No? Pero syempre, Mhm. when lumabas ito sa media, tinignan ko rin po kung ano ba itong mga ito dahil during my term there, hindi ko rin po matandaan na nagkaroon kami ng any suspension, disallowance, no, for that matter. So, when I asked about this, nalaman ko naman po na ito naman po ay talagang accumulated na disallowance from previous years. So, hindi na po siya attributable sa ating Vice President. At kung meron man pong nangyari noong termino ng ating Vice President, it is at the regional level and ito po ay sinasagot din naman ng ating mga regional directors sa kanilang mga COA auditors. Pagdating naman po sa OVP, again, ang notice of disallowance lang po ay yun ngang nabanggit sa confidential funds which is really not final and currently undergoing appeal, then po ina-address natin. At pagdating naman po sa regular operations ng OVP, ay wala naman pong ganyang disallowance. And in fact, sabi ko nga po, unqualified po ang opinion ng COA sa 2 years na na-audit nila ang OVP. Attorney Michael Powa ang tagapagsalita po ng tanggapan ng Vice Presidente. Attorney Michael, maganda umaga po sir and thank you. Good morning, Manong Ted. Good morning din po, Ma'am DJ. Magandang umaga din po sa ating mga kababayan. Opo, Attorney, ang sabi po ng ilang mga miyembro ng Kamara na may chance pa po ang Vice Presidente to appear sa budget hearing po on plenary ng tanggapan niya ngayong pong linggong ito para po kahit papaano ay magkaroon din po naman ng pagkakataon ang inyo pong sponsor doon, si Congressman Adjong, na maipresenta ng maayos po ang budget at yung po mga hinihingi ng Vice Presidente ay maibigay kung sakasakali. Meron na hubang balita kung pupunta ba si VP Sara dito sa plenary session sa kanyang budget? Ako, paumanin po, Manong Ted, pero sa ngayon wala pa po tayong mabibigay ng confirmation na kung anong mangyayari sa plenary. Nung huli ko pong tinanong sa opisina, hindi pa rin naman po nakatanggap ng formal invite, although I think meron ng naging pahayag na September 23 ito magaganap. Antabayanan na lang po natin. Sa ngayon po kasi hindi talaga ako makapagbigay ng confirmation pa. Okay. Pero sa amin po naging panayam kay Congressman Jong nitong just recently, hindi na itago yung kanyang pagkarismaya attorney sa Vice Presidente dahil matapos po yung unang pagkaka-defer sa kanyang budget, hindi man lang daw ho nakakuha ng tawag o pakikipagpulong ang Vice Presidente sa kanya bilang ano din po no, bilang sponsor ng kanilang budget. Ano pong reaksyon niyo doon? Opo, yung ano naman po, pagdating naman po sa budget ng OVP, as we all know, no, nagsabi naman ng ating Vice Presidente, kahit nung una palang hearing and even dun sa lumabas na interview niya kamakailan, na talagang she will leave it up to the pleasure of Congress na po pagdating sa approval or disapproval ng kanyang budget. But aside from that, pagdating naman po sa ating mga budget proposal for 2025, nakapagsumite naman po ang OVP ng mga dokumento, no, that really specifies kung ano yung mga nilalaman ng kanyang budget proposal. Siguro sa ngayon yan ang muna ang reaksyon natin sa bagay na yan. Okay, so doon po sa katanungan ko, doon sa kumbaga po por respeto doon sa sponsor ng budget nung pong opisina na kanya pong kumbaga tinutulungan, wala daw po talagang ugnayan ng tanggapan ng Vice Presidente. Meron ho ba masasabi kaya doon si As of the moment po, ang alam ko, wala pa nga po talaga. Mhm. Although, I don't know if in the coming days magkakaroon ng pagsulat sa ating budget sponsor. Sa ngayon po, ay hindi ko pa po talaga masasabi, Manong Ted. Pasensya na po. Opo. Sige po. Ito po si Chacha po sa ilang katanungan. Yes po, Attorney Opo. Michael, nitong nakaraang Good morning. hearing, good morning po Attorney, thank you for being on the show. Nitong nakaraang hearing, hindi po ba sinabihan po ang ilang kawani ng Office of the Vice President para po pumunta doon sa nakaraang pagdinig para maging representative po ng Vice Presidente? Wala bang naging ganong command ang si VP Sara po sa inyo? Sa alam ko po, wala na pong naging ganong any instruction.
Ngayon puntahan po natin ito pong notice of disallowance na nakuha ninyo mula sa COA. Binibigyan po kayo ng 6 na buwan para sagutin ito. Handa na po ba yung magiging sagot natin dito or on process po yung paggawa ninyo ng kasagutan dito? Opo, so just to clarify, no, kasi may dalawang klase ng audit na naganap sa Office of the Vice President. Number one, yung ating tinatawag na regular audit. Doon naman yan sa operations, no, ng opisina, and then itong sa confidential funds, which is the subject of itong notice of disallowance. And yes, we confirm na meron tayong 6 months para po magsumite ng ating apila or appeal dyan sa notice of disallowance. And currently naman po, we are preparing already, no, the necessary supporting documents para po ma-attach natin doon sa appeal natin. And we are definitely looking to file the appeal within that 6-month period. Bukod po dito sa 12.3 billion na notice of disallowance sa Office of the Vice President, meron din pong issue na ipinalutang itong mga kongresista natin itong nagdaang hearing. Tungkol naman po dito sa worth 65 million worth po ng mga welfare goods. Diyan pa rin po sa Office of the Vice President. Inilabas po nitong si Representative Jinky Luistro na may mga ilang parang hindi natin masabi agad na irregularity no, pero merong mga sabihin na natin na halimbawa po itong pilot testing sa pansarap buns in Davao City at maging sa Maguindanao. 992 million pesos po ang ginastos dyan. Meron din daw po for rice distribution na umabot naman ng 600 million pesos at iba pa na mga nabanggit niya. Meron po ba tayong explanation tungkol dito? Opo, thank you Ma'am DJ. Unahin ko lang po yung 12.3 billion na nabanggit nyo. I don't think sa OBP po yan. Baka po yan yung lumabas na balita tungkol sa DepEd. Siguro po I'll take this opportunity maybe to clarify that also since galing po akong DepEd, although of course I cannot speak for DepEd now. No? But just on the 12.3 billion notice of disallowance, siguro maganda rin pong i-clarify sa ating mga kababayan na hindi po yan attributable to the Vice President per se, no, in totality. Why? Kasi yung 12.3 billion, nung tingnan po namin yan, it's really an accumulation of yung mga natenggang notices of disallowance that are not final, meaning they're still on appeal by the Department of Education. Mula pa, perhaps I think as far back as 2010. So kumbaga, yan lang po yung naging aggregate number, no, or figure ng mga notices of disallowance. Pagdating naman po doon sa termino ng ating Vice President, yung karamihan po ng ating disallowances ay really at the regional level. Kasi po, may iba po ang auditors ng central office sa DepEd. Iba rin po ang auditors sa ating mga regional offices, division offices. Pagdating po sa central office, in fact, noong 2023, wala po tayong natanggap na any notice of disallowance, charge, or suspension. No? So, ang karamihan po niyan, if not in the regions, no, it's really an accumulation lang noong mga pending. So, siguro magandang ma-emphasize na pending, hindi sa ayaw bayaran or hindi sa ayaw i-address yung notice of disallowance. In fact, naka-appeal po yung mga notices of disallowance ng DepEd. Pagdating naman po doon sa OVP, I think one of the things mentioned was yung nearing expiry na mga items, no, or food items. Para po ma-explain lang natin mabilisan, meron kasing disaster relief operations ang OVP. So dito po sa disaster relief operations, kailangan po talaga mag-stock ng ilang items, no, just in case magkaroon ng calamity. However, syempre, hindi natin talaga matansya kung kailan magkakaroon ng kalamidad. So yung mga na-stock na yun yung napansin ng COA na maaring malapit na sa expiry. But we just wanted to clarify na wala naman po tayong inabutan ng expiration or na-distribute na expired na. Lahat po yan ay na-distribute natin within the period prior to those items being expired. But also, we acknowledge that there must be some strategies employed, no, to make sure na hindi umabot na may expire siya. So right now, the OVP naman po has employed strategies para po talagang masigurado na kahit kailangan nating mag-stock, kung hindi man magkaroon ng kalamidad, ay magagamit pa rin natin sa ibang paraan yung mga food items na yan. And then I think there was mention of hindi po na-submit yung isang report, no, doon sa submission sa COA. Yun naman po yung tinatawag nating post-activity report. Yung post-activity report actually na-submit siya pero na-attach lang siya sa liquidation report ng cash advance. So hindi doon sa ina-expect ng COA na dokumento. That is why hindi na po nung kinlarify yan sa COA, hindi na po nag-request ng COA ng resubmission dahil na-submit naman po. So those are the things lang naman po, no, na na-address na po ng OVP at the COA level. COA level. Ito po mga in-explain nyo sa amin ngayon. Attorney Michael Poa, meron pa po bang
kumbaga gagawa pa ba ng iba pang kaparaanan ang Vice Presidente para ma-explain po one by one ito po mga ibinabatong issue sa kanya? Kasi just last week naglabas po siya rin ng interview pero hindi namin narinig yung mga kasagutan dito sa mga binabanggit na notice of disallowance nga po ng COA. Opo. Ma'am DJ, as to kung maglalabas ng explanation one by one ang ating Vice Presidente mismo, hindi ko pa po talaga masasabi sa ngayon. Pero pagdating naman po sa COA, I think we have to also inform para po malaman din ang ating mga kababayan na actually pagdating po sa regular audit ng COA, yung yearly na ginagawa ng COA sa operations ng OVP, ay wala naman pong naging notices of disallowance, suspension, or anything similar to that. In fact, for the 2 years that the Vice President has occupied the office, unmodified or unqualified yung opinion ng COA. Ibig sabihin po niyan ay fairly presented po ang kanilang and reliable ang kanilang financial statements. So wala pong maaring masabi na maling paggastos doon sa ayon doon sa naganap na regular audit po ng COA. Pero ano naman po ang explanation dito, Attorney Michael? Dito po, dito po sa sinasabi na DepEd Central Office had the highest amount of disallowance at 1.2 billion pesos. None of this amount was settled by year-end. Ano po ang explanation dyan? That pertains to disallowances po na hindi po sa termino ng ating Vice Presidente. Yan, para malinaw. So yun po yung salamat po. Yan po yung sinasabi natin na that was way before 2022 yung mga ganyang disallowances. And the reason why hindi pa po siya settled is because it's still undergoing po yung process within COA kung saan ay meron pa pong appeal process. Kasi po pag nagkaroon po ng disallowance, normally po from the auditor level, aakyat pa po yan yung apila sa director level and then aakyat pa po sa commission proper. And all that is within the 6-month period nga po na nabanggit natin. Kasi usual po na after disallowance, whether confidential funds or regular audit, meron pong 6 months yung ahensya na mag-file po ng kanilang appeal. Sir Attorney Michael, for the end time kasi ang dami nito kumbaga sasakit ang batok mo dito pag inisa-isa natin itong mga reported na mga sinasabing disallowances, suspensions and charges na audit report, bagamat di pa ho ito final for DepEd, separately ho yung Office of the Vice President. Yung nga pong pagkakataon nga sana na masagot ang lahat ng ito in an open public hearing. Again, wala na ba talagang chance na humarap si Vice dito para humapakinggan ng taong bayan mismo yung kanyang version? Well, sa akin po, hindi ko pa talaga masasabi, Sir Ted. Hindi ko mako-confirm or ma-deny kung magkakaroon man ng chance na ganyan. Unang-una sa lahat, ang COA findings naman po ay sa COA po talaga natin ina-address. That's why meron pong proseso ang COA, mapa-DepEd man yan, mapa-OVP, or kahit anuman pong ahensya ng gobyerno. May proseso within COA para po ma-address yung mga ganyang findings. Siguro, klaruhin ko lang po talaga, yung sa DepEd po, although again, it's very, very difficult for me to speak on DepEd now kasi hindi po talaga ako parte na ng DepEd. Pero syempre, when lumabas ito sa media, tinignan ko rin po kung ano ba itong mga ito dahil during my term there, hindi ko rin po matandaan na nagkaroon kami ng any suspension, disallowance for that matter. So when I asked about this, nalaman ko naman po na ito naman po ay talagang accumulated na disallowance from previous years. So hindi na po siya attributable sa ating Vice President. At kung meron man pong nangyari noong termino ng ating Vice President, it is at the regional level and ito po ay sinasagot din naman ng ating mga regional directors sa kanilang mga COA auditors. Pagdating naman po sa OVP, again, ang notice of disallowance lang po ay yun yung nabanggit sa confidential funds which is really not final and currently undergoing appeal, din po ina-address natin. At pagdating naman po sa regular operations ng OVP ay wala naman pong ganyang disallowance. And in fact, sabi ko nga po ay unqualified po ang opinion ng COA sa 2 years na na-audit nila. Opo. Wala pong disallowance maliban doon sa confidential fund pero meron din pong mga observations ang COA sa ilang pong gastusin ng OVP kagaya nga po nito pong paglaki ng budget para po sa inyong mga satellite offices. At ito rin po ang pinagdiskitahan, kung tama pong word na ginamit ko, dito po mga nagdaang pagdinig nga. Kaya po dahil sa kawalan ng paliwanag, yung nga, babawasan daw po ng malaking halaga ang proposed budget ninyo at malamang daw po kung kamarang tatanungin, 700 milyon na lamang ang ibibigay po sa inyong budget. Ano po tugon nyo doon? Opo, well, doon naman po sa proposal na i-slash yung ating budget. Well, sa ngayon po, hindi po kami, kung mapapansin nyo, hindi kami nagbibigay kaagad ng comment o reaction ukol dyan dahil number one, medyo malayo pa po tayo pagdating sa GAA mismo. So, syempre tayo po, may dadaan pa nga po sa plenary yan, both houses ng lower house and of course the Senate and then dadaan pa po ng BICAM. So tayo, antabayan lang din talaga natin kung ano po yung lalabas mismo na budget sa GAA
Pero nasabi na rin po ng ating, maliban sa nasabi ng ating Vice President na we will leave it to the pleasure of Congress pagdating sa budget ng OVP, nasabi rin po niya na handa naman po ang OVP kung ano man ang ibigay na budget na ito lang ang trabaho. We can work around whatever budget naman po is given to the OVP. Opo, malakas po ang loob ng Vice Presidente na banggitin yan na kayo nang bahala. Kung magkano inyong gustong ibigay dito sa aming tanggapan at kami naman ay nakapagbigay na sa inyo ng aming proposal. Yan nga po ay napaka kumbaga very practical na pahayag. Pero ito ba ay ang lakas ng loob bang pinaghuhugutan dito ni VP Sara para sabihin niya ito ng ilang ulit ay nananalig siya na meron sa kanyang tutulong sa Senado para dito sa kanyang budget? Hindi rin po, Manong Ted. I think it's really, kung ano po yung sinabi niya, yun din po talaga yung pinanggagalingan niya. Hindi po siya umaasa na may tutulong o kung sino man sa pagdating sa Senado. It's really sa kanya, binigay na niya ang pagdedesisyon dito sa kanyang budget proposal sa Congress. At kung ano man ang kalabasan ng budget deliberations at kung ano man ang mabigay sa GAA, ay she's ready naman po. And the whole OVP is ready to just work with the budget that is given. Okay, so paano po kaya ito ngayon? Kung sakasakali lang po, ngayon ba pinaghahandaan na po ng OVP kung tapyasan nga ito ng napakalaki at mawala na po ang pera ninyo para po dito sa ilang programa at maging sa mga satellite offices maintenance po ng tanggapan ng OVP? Opo, well, unang-una marami naman po tayo talagang mga strategic partners. Secondly, pwede naman tayong mag-recalibrate ng mga programs natin para mapagkasya kung ano man yung budget na mabibigay sa atin. Pagtitingnan naman po natin doon sa proposal na babaan yung budget. Ang tama po kayo, ang maapektuhan talaga dyan ay satellite offices. But definitely, yung layunin po kasi ng satellite offices ay talagang, if I can just briefly state this, is talagang mapalapit po yung serbisyo na binibigay ng OVP, lalong-lalo na sa mga underserved communities. Kaya po nag-desisyon ng ating Vice Presidente na mag-establish ng satellite offices nationwide. At definitely yan yung isang bagay na maapektuhan dito kung talagang matuloy yung proposed budget cut. But again, talaga namang nasa Kongreso po ang power of the purse. We of course respect that. So kung ano man ang mabigay sa atin, we will just work with it at titingnan na lang po natin kung paano natin may extend yung serbisyo natin kahit na mawala yung mga budget na hiningi natin. Opo, power of the purse kaninyo talaga ay nasa kamay po ng Kongreso. So yung binabanggit po ni VP Sara sa second part ng kanya pong panayam na mayroon po lamang 2 tao na siyang may control umano sa pambansang budget at naglalaan nga ng dagdag na pondo from NEP to GAA para po sa classroom. Ito hubay nangangahulugan din ng pagtanggap niya sa katotohanan na yung 2 yon ay nataon ding leader naman ng Kamara de Representante na siya may hawak ng power of the purse. Well, Manong Ted, doon naman sa nabanggit sa interview, yan po ang paningin ng ating Vice Presidente batay sa kanyang experience. Ako po, kung siguro pauminin na rin po, I would rather not comment on that po dahil it would be inappropriate for me to comment on something regarding, of course, our congressman, out of due respect also. Opo. Salamat po. And then, Attorney Michael, meron bang paparating na naman na panibago pong recorded interview si Vice President para po sa mga humihingi ng kanyang mismo na nanggagaling sa kanya na pahayag sa mga isyong ito? Sa akin po, sa ngayon po, wala po talaga akong information or alam na paparating na interview. Kung sakali man po, we will definitely naman po also inform the media para siguradong makakuha po sila ng kopya. Pero sa ngayon po talaga, to be very honest with you, wala po akong alam na paparating na interview. Ano po ngayon na pinagkakabalahan po ng Vice Presidente? Well, tuloy-tuloy lang po ang trabaho niya. May mga courtesy calls din po yan galing sa mga foreign dignitaries. And then of course, pumupunta rin po siya sa field para po talagang makausap ang mga tao at malaman. Katulad ng ginagawa niya noon pa kahit sa DepEd at kahit sa OVP, talagang pupunta siya sa field para malaman kung ano talaga yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At mula doon kasi tayo nagpo-formulate ng mga programs para talagang matugunan natin yung mismong pangangailangan po. Attorney Michael, sabi mo na wala ka alam kung may susunod na interview pa si VP Sara. So itong first, second, and third, 3 parts na interview niya, wala rin po kayo nung time na ginawa niya po yung interview na iyan? Hindi na po ako mag-comment, ma'am, dun sa interview ni VP. Ang importante naman po doon, kasi natatanong din po kami dyan, doon ng media na kung saan or sino, but sa akin yung information na nabigay is yung date and yung place. Ngayon,
kung I think ang more important doon is really the substance po rather than kung saan or kung kailan nagawa. Yung kanina po na nabanggit ni Sir Ted ng mga satellite offices na isa nga sa mga napag-usapan din doon sa lower house hearing. If I may ask, yung mga areas saan po exactly yan? Kasi nabanggit din nila na yun daw mga areas kung saan itinayo itong OVP satellite offices, doon lang sa mga area na malakas daw si VP Sara. Ano pong tugon nyo dyan, attorney? Well, pagdating po sa satellite offices, meron po tayong 10 satellite offices. So, meron po tayo sa Cagayan Valley, meron po tayo sa Pangasinan, meron po tayo sa Bicol, sa Panay, Negros Island, meron din po tayo sa Eastern Visayas, sa Cebu, sa Caraga, sa Western Mindanao, sa Southern Mindanao, which is in Davao, and meron din tayong BARM, na satellite office. Then meron din po tayong 2 extension offices, Tondo and Lipa Extension. So, ang basihan po ng pagpipili nitong mga satellite offices na ito ay really yung, kung makita nyo, nationwide po talaga, scattered siya. Ang tinitingnan natin is yung accessibility, kung meron bang means of transportation para makarating yung tao doon sa satellite offices. So, hindi lang po ito sa mga areas na malakas siya. It's really strategically placed para po makita natin kung saan ideal talaga na mapupuntahan talaga ng tao para makakuha po ng mga benepisyo na binibigay ng OVP. Kasi kung dito lang po tayo sa Metro Manila, ang pananaw po namin dyan, napakahirap naman for someone in Mindanao na nangangailangan ng tulong. For example, for yung binibigay na usual is yung ating medical assistant or burial assistance para pumunta pa ng Metro Manila at hindi siya worth it. Kumbaga, nabibiyahe pa. And I know that with technology now na meron na tayong mga online na forms na pwede. But we have to remember na marami pa pong areas na walang internet at talagang marami pa rin pong mga kababayan natin ang hindi gumagamit ng computer o cellphone man lang. So talagang ang layunin nito ay mapalapit lang ang serbisyo. Sige po. Salamat na marami, Attorney Michael Powa, sa inyong pong panahon sa aming programa. We appreciate the time na inyong binigay po sa amin, but we also understand your limitation sa aming mga katanungan. Kaya po kung mamarapatin ninyo, kami po nag-iimbita kay VP Sara sa Panayam. Bukas po ang aming programa para kami mismo makapagtanong sa kanya at yung pong aming inaasahan nga na kanyang sagot sa mga katanungan na ito, kaya niyang sagutin kasi siya mismo. Kasi sabi nga po ninyo, may mga katanungan na hindi niyo po kayang sagutin at naintindihan po namin yon, Attorney. Opo. Actually, Sir Ted, hindi naman sa hindi kaya, but thank you very much for that. It's just inappropriate, sometimes. Yes, sir. Yes, sir. And I'd like to thank you and, of course, Ma'am DJ for your understanding and patience. Sige po. At, maraming salamat po. I will relay the message at maraming salamat din po para sa opportunity para maklarify yung ibang bagay, lalo na po yung mga COA observation. Opo. Salamat na marami, Attorney.